Kumusta po kayo? Hindi sana ako gagawa ng video pero since wala naman akong friends and ayoko naman maging mabigat dun sa mga faith family ko, I decided na mag-create na lang ulit ng content like this. Mag-share na lang din to strangers like you sa nakakapanood nito. Alam nyo kasi may confirmations God sa akin ngayong araw kasi medyo may struggle ako. Bumibigat yung pakiramdam ko. Yung spirit ko is, nagkaroon kasi ako ng, I think it's a gift from God, from the Holy Spirit na nakaka-discern ako ng spirit. Mabilis akong makaramdam ng mga negative energy. Like, kahit hindi ko naman nakakasama yung tao or yung lalo na alam kong kilala nila ako or mapanood nila yung mga video ko. Nararamdaman ko na they don't like me. Na parang on the inside, ano sila, hindi man sila galit, siguro inis or hindi talaga nila ako gusto. Ganyan. Dahil nga sa different belief ko. And huwag na tayong magbulahan dito. Alam naman natin sa Pilipinas na dominant ang mga Romano, ang Roman Catholic. Which is, sa panahon ni Jesus Christ is Romans naman talaga ang nag-persecute kay Jesus Christ, mga Romano. So talagang parang history repeats na lang. Kumbaga, until now, Romans pa rin yung may persecution. Pansinin nyo, eto napansin ko din. Kaming mga Christians, nag-share kami kung ano lang yung eksakto na nakasulat sa Bible. Salita ng Diyos ay para iwasto ang maling paniniwala, ang maling pag-uugali, maiayos or maituwid ang kasalanan ng tao, ang paglipastangan ng tao sa Diyos. Which is itong mga taong walang relasyon sa Diyos at walang totoong pananampalataya sa Diyos is ano sila, mahilig silang parang ready to attack. Ganyan. Mahilig silang makipagtalo dun sa Bible verse na i-share namin. Bakit ka nakikipagtalo sa isang bagay na ikaw nga hindi ka nagbabasa ng Bible? 'Di ba? Kung ako 'yun na lalo si God yung usapan, parang mag-iisip din ako na sino ba talaga si God? Parang ako mismo, magkakaroon ako ng desire na kilalanin si God. Magbabasa ako ng Bible instead ng makipagtalo ako. Ang sabi ng Panginoon, pinapawalan niyo ng bisa ang utos ng Diyos, masunod lang ang tradisyon ng tao. Ang i-share ko ngayon guys is tungkol sa confirmation ni God. Kasi nga, talagang lately meron ng mga bashers, meron ng mga nagko-comment sa akin ng hindi maganda. May nakakatawa pa nga sabi ng isa, sabi, drugs pa more. So, yung sinare ko na content na related pa rin naman kay God is na parang in-urge ko yung mga tao na magbasa ng Bible. Ang comment niya dun is, drugs pa more. So, kapag pala ang tao ay nang-urge na magbasa ng Bible, sa ibang tao pala, ang tingin nila nakaka-drugs ka. Ganyan kasakit, diba? Talagang emotional lang siguro talaga ako para maapektuhan. Tapos yun nga, nito lang may nag-comment na baka daw nagpapanggap ako. So, ang hirap. Tapos itong personally, yung family ko, halimbawa, share ako ng prayer, ng Bible verses din na parang kailangan na talaga nilang magbago, tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay. Pero based on my judgment, opinion ko lang din to at sa nakikita ko, parang baliwala lang, parang nag-go on sila sa worldly things, makamundong mga bagay. Sa totoo lang po, magbibigay ako ng eksaktong halimbawa sa babae. Hindi po ako nagmamalinis, pero yung magpo-post ka ng picture o video mo na labas na yung mga pribadong parte ng katawan mo, ano iba yung dating sa akin. Lalo, kunwari, kakilala ko, kapamilya ko, parang grabe yung impluensya ng kaaway. Grabe yung impluensya ni Satanas talaga para maging mahalay. So, itong mga ganitong struggle ko guys is nahihirapan ako na parang ako halos ayoko na lumabas ng bahay, ayoko na makihalubilo. Kung lalabas man ako, gusto ko mag-church na lang ako. Ang makakausap ko yung mga Christians, kapwa ko Christians, yung mga taong nagbabasa ng Biblia, yung mga taong may relasyon sa Diyos, yung mga taong may takot sa Diyos, yung mga taong gumagalang at nagmamahal sa Diyos, yung mga taong nagbagong buhay na. Inuulit ko nga po, hindi naman po ako nagmamalinis dahil kung ang tingin niyo sa sarili niyo ay masama, baka mas masama pa ako kaysa sa sarili niyo. Diba? Kumbaga, talagang itinuturing ko na sobrang dumi ng dati kong pagkatao. Talagang maswerte lang ako dahil minahal ako ng Diyos. Ipinamulat niya sa akin ang totoong buhay na kailangan mabuhay ka
mayroon kang takot at paggalang sa kanya. Dahil ang buhay dito sa mundo, hindi nyo lang napapansin. Yung mabubuhay kayo ng hanggang 80 years old kayo, napakaliit lang yan. Kumpara sa maghihintay na ikalawang buhay. Dalawa lang pwede nating puntahan. Yung impyerno o langit lang. Yung impyerno, yung mapupunta ka doon pag ikaw ay nagpatuloy na magbaliwala sa Diyos, na namumuhay ka sa kasalanan, patuloy mong binabaliwala ang mga utos ng Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, patuloy mong binabaliwala ang lalapastangan ang Panginoong Yesus at ang kanyang salita. Nakakatakot. Sabi nga ni God, ibahagi mo ang katotohanan, paalalahanan mo yung mga tao. Dahil isa yun sa assignment ko. Pero bahala na si God sa kanila, sa mga tao kung paano si God kikilos sa buhay nila. Bago ko tapusin tong video, may i-share lang ako na 3 Bible verses. Sa Genesis 50:20, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good." Maaring ang naging intensyon ng kalaban is sirain ako. Pero yung panahon na parang sinaktan ako, nagkaroon ako ng matinding pagsubok sa buhay, naging malungkot ako, sobrang hardship, ginamit yun ng Panginoon para mapaganda ang sitwasyon ko, para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Nakakatuwa kasi nung namatay yung anak ko, parang doon na natapos yung mundo ko, na parang andun yung pagsisisi, panghihinayang, yung matinding awa ko sa anak ko, kasi alam ko matalaki yung pagkukulang ko sa kanya. Pero grabe si God. Dahil dun sa sobrang lungkot ko na yun, gumawa ng paraan ang Diyos para hanapin ko siya, para magkarelasyon ako sa Kanya. So, kumbaga, I take challenges in life at yung mga persecution, yung mga basher siguro, never ko na lang siguro, hindi ako mapapa-affect dahil mas maganda ang plan ni God para sa akin. Si God ang kakampi ko. If God is with me, who can be against me? Family ko, kahit hindi sa family ko na lang. Meron kasing mga tao na parang pina-priority nila yung mga magpapasyal, puro kasiyahan. Parang doon naka-focus yung mind nila. Sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 4, "Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan." Napakalinaw, kapag pala puro kasiyahan ang iniisip mo, isa kang mangmang. Kapag inisip mo ang paghahanda sa iyong kamatayan, isa kang matalino, kasi by mathematics, 80 versus eternal. 80 years tapos eternity. Siyempre, dun ka sa eternity. Sinabi din sa banal na aklat na ang paghihirap sa impyerno ay araw at gabi. Kinakain ka ng mga uod at sinasusunog ka. Gano'ng kasakit yun? Dumating na Panginoong Yesus, hindi na tayo alipin ng 10 Commandments. Sa 10 Commandments, up to now, yung second commandment, na huwag magkakaroon ng mga inukit na imahin para yukuran o sambahin ito, dahil isa yun lang para sa Panginoon ay pangangalunya at abomination. Up to now, binibreak siya ng mga tao. So, sabi niya ng Panginoon Jesus, magaling kayong sumuway sa utos ng Diyos, masunod lang ang tradisyon ng mga tao. Hindi ko naman talaga siya dapat gawing big deal, or hindi ko naman siya dapat problemahin. Kaya lang hindi ko maiwasang maapektuhan kasi involved kasi sa sariling family ko, mga tao around me, ganyan. Ang hirap pala kapag duwag, kasi aminado naman ako na duduwag ako, mahina yung loob ko, ganyan. Pero at some point, thankful ako kay God dahil sinabi niya sa banal na aklat na kung kailan ako mahina, doon malakas ang Diyos. So, kaya I praise God. Sana may isang tao na makakapanood ng video na to na mabubuksan ng isipan niya para magbigay halaga sa Diyos, sa salita ng Diyos. Kailangan niyo pong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Tanggapin niyo na ang Panginoong Jesus sa inyong buhay. Isipin na sa kasalanan, tumalikod na sa kasalanan. Bagong buhay na may takot at pagmamahal sa Diyos. Dahil sa panaginip ko, nagbabala ng Panginoon na sa February 25 next year ay huhukuman niya na ang mga tao. Dahil ubos na. Matagal na daw siyang nagpapasensya sa kasalanan ng mga tao.